Anak ko ba talaga to? Sigaw ng ama nang mabunyag ang sikretong itinago ng kanyang asawa sa loob ng 18 taon. Umuulan ng gabing iyon sa maliit na baryo sa Davao City. Mahina ang ilaw sa loob ng lumang bahay ni Mang Roberto at ng anak niyang si Marco. Tahimik ang paligid pero sa loob ng bahay, parang sasabog ang mundo nila anumang oras. Bakit ayaw mo akong tingnan? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Marco habang hawak ang envelope na kagagaling lang sa ospital. Hindi sumagot si Mang Roberto. Nakaupo lang siya sa kahoy na silya, nanginginig ang kamay habang humihitit ng sigarilyo. 3 araw na silang hindi nag-uusap ng maayos. 3 araw mula nang lumabas ang resulta ng DNA test. At ngayong gabi mabubunyag ang lahat. Lumaking mahirap si Marco. Simula pagkabata, siya na ang katuwang ni Mang Roberto sa pangingisda matapos mamatay ang kanyang ina na si Elena dahil sa sakit sa puso. Anak, kahit mahirap tayo, basta magkasama tayo, kakayanin natin, madalas sabihin ni Mang Roberto noon. At naniwala si Marco roon. Kaya kahit pinagtatawanan siya ng mga kaklase dahil luma ang sapatos niya, kahit minsan asin at kanin lang ang ulam nila, hindi siya nagreklamo. Mahal na mahal niya ang ama niya. Pero lahat ng iyon parang biglang nabura. Nagsimula ang lahat ng manghina si Mang Roberto habang nasa laot. Kidney failure po. Kailangan niya ng donor, seryosong sabi ng doktor. Agad nag-volunteer si Marco. Dok, kahit ano pong kailangan ililigtas ko si Papa. Ngunit makalipas ang ilang araw, biglang naging malamig ang mukha ng doktor. Hindi kayo compatible. Paano pong hindi? Gulat na tanong ni Marco. Tahimik ang doktor bago ibinaba ang papel. Base sa tests mataas ang posibilidad na hindi kayo magkadugo. Parang tumigil ang mundo ni Marco. Ano pong ibig niyong sabihin? Pag-uwi niya, agad niyang hinarap si Mang Roberto. Pasabihin mo ngang hindi totoo. Tahimik lang ang matanda. Sagutin Lai. Biglang tumayo si Mang Roberto at ibinato ang baso sa dingding. Dahil hindi Ryan alam, sigaw niya habang namumula ang mata. Naniga si Marco. Sa unang pagkakataon nakita niyang umiiyak ang ama niya. 18 taon akong naniwalang anak kita, garalgal na sabi ni Mang Roberto. Pero bago namatay ang mama mo may inamin siya sa akin. Napaupo si Marco. May ibang lalaki raw siya noon habang nanginibang bansa ako. Parang sinaksak ang dibdib ni Marco. Pero bakit mo itinago? Dahil minahal kita bilang anak. Tumulo ang luha ni Mang Roberto. Hindi ko kayang mawala ka. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi na sila sabay kumain. Hindi na sila nag-uusap. Tuwing tatawagin ni Marco ang salitang sipa, kapansin-pansing nasasaktan si Mang Roberto. At gabi-gabi, lihim na umiiyak si Marco. Kung hindi niya ako tunay na anak sino ako, bulong niya habang nakatitig sa litrato ng pamilya nila. Isang gabi, habang nagliligpit si Marco ng mga lumang gamit ng kanyang ina, may nakita siyang kahon sa ilalim ng kabinet. May mga lumang sulat. At isang litrato. Litrato ng kanyang ina kasama ang isang lalaki. Sa likod ng larawan may nakasulat. Patawad, Roberto. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Nanginig si Marco. Pero may isa pang papel sa loob. Isang medical document. At doon niya nakita ang tunay na sikreto. Hindi pala affair ang dahilan. Nadiagnose pala noon si Mang Roberto na baog. At para magkaroon sila ng anak, lihim na sumailalim sa sperm donor procedure ang kanyang ina. Pero dahil sa takot na mawalan ng respeto sa baryo, itinago nila ang katotohanan. Napaluha si Marco. Hindi ako bunga ng pagtataksil. Agad niyang pinuntahan si Mang Roberto sa pantalan habang malakas ang ulan. Lumingon ang matanda. Basang-basa si Marco habang hawak ang mga dokumento. Hindi ako anak ng ibang lalaki dahil nagtaksil si mamay. Tahimik si Mang Roberto. Ginawa niya iyon para mabuo tayo. Nanginig ang labi ng matanda. Unti-unti siyang napaluhod habang umiiyak. At buong buhay ko galit ako sa kanya. Lumapit si Marco at niyakap ang ama. Hindi mo kailangang maging tunay kong dugo para maging tunay kong tatay. Napaiyak ng malakas si Mang Roberto. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, niyakap niya ulit ang anak niya. Makalipas ang ilang buwan, gumaling si Mang Roberto matapos makahanap ng donor mula sa charity program ng ospital.
Unti-unti ring bumalik ang sigla ng kanilang pamilya. At tuwing may nagtatanong kay Marco kung tunay niyang ama si Roberto, iisa lang ang sagot niya. Hindi dugo ang sukatan ng pagiging pamilya. Pagmamahal. Aral ng kwento. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kasinungalingan kundi sa mga katotohanang hindi natin agad naintindihan. Hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa dugo. Ang tunay na pamilya ay iyong nananatili, nagsasakripisyo, at nagmamahal kahit mahirap na.